Tuloy natin siyang awitan na papuntang sa mga.
me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars, and their courses above. God will all nature in manifold witness. Faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Our Lord forsaken, His love endureth. Thy longing presence to cheer and to guide. Stand forth today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, God. Patuloy namin tinataas yung pangalan. Tunay nga po na kayo ang Diyos na dakila, tapat sa lahat ng oras at pagkakataon. Panginoon, patuloy po namin ang tinatanghalang iyong ngalan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin hinihingi ang iyong paglilinis sa aming puso, sa aming isipan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging handa sa mga salita na nais mo namin marinig. Sa umagang ito, patuloy po namin tinataas ang bansang Pilipinas. Batid niyo po ang mga nangyayari hindi lamang sa aming bansa, maging po sa iba po pong dako ng buong mundo. Lord, nawa po ng bawat isa sa amin ay magkaroon po ng pagpapalakasan sa pananampalataya. Nawa po ang bawat isa ay magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon, sa ngalan ninyo. Sa mga namumuno sa bansang ito, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang pinuno, Panginoon, nawa na makita nila ang kahalagahan ng takot sa inyo, Panginoon, na mapamahalaan po nila ang bansang ito ng maayos at naayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo rin po ang aming mga kapatiran sa iba't ibang dako ng mundo
po mga nangyayari sa kanilang buhay. Nawa po na pagpalain niyo po ang mga tapat po sa inyo, Panginoon. Nawa po ang mga nanghihina sa mga pananampalataya nila, Panginoon. Nawa po na may gamitin po kayo sa kanilang buhay para po manumbalik sa inyo. Lord, tulungan niyo din po ang mga kapatid namin sa bansang ito. Nakikita niyo po ang struggle, Panginoon, ng mga ministeryo, Panginoon, ng mga churches. Lord, nawa na makita po nila, Panginoon, ang liwanag sa iyong mga salita. Nawa po na magkaisa po kami sa ngalan po ninyo, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy din namin tinataas ang mga kapatiran namin na patuloy na naglalaan ng kanilang oras sa pag-aaral ng iyong salita at sa pananambahan. Nawa po na maging pagpapala po itong mga maririnig po namin sa umagang ito. Nawa po na may sa buhay po namin ito sa pang-araw-araw. Sa lingkod na patuloy niyo pong ginagamit, patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, ng kalakasan. Patuloy niyo po siyang gamitin sa inyong ugasan. Sa mga kapatid namin na hindi po namin nakakasama sa loob ng iglesia nito, nawa na paalalahanan niyo po sila, Panginoon. Nawa po na kumilos kayo sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin na hinihingi ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama at pagtayo sa aming harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Doon po sa pagpapatao, ako na po magsisimula. Yan po, ilang linggo po ako nawala, parang isang buwan din po ata. Kasi po sobrang busy po sa school. Gawa nga po TRICEM kami. Kahit po Sunday may mga meeting, kahit Sunday may ginagawa po, nag-review. Pero nagpapasalamat po kay Lord kasi despite na sobrang busy po talaga ng schedule namin, andyan pa rin po siya na nag-guide sa akin, na nagpapaalala na bigyan siya ng panahon kahit sa mga araw na nakakalimutan dahil nga po sobrang daming ginagawa. And pinagpapasalamat ko po kasi natapos ko din po yung midterms namin, kaya po nakapag-church na po ulit ako ngayon. Wala na po akong masyadong isipin. Yan lang po. Sino pong gusto magpasalamat? Marami po natin. Walang gusto magpasalamat. Nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Panginoon sa mga nakalipas po na mga linggo. Sabi nga ng mga kasama ko sa trabaho, ang pangit ng buwan na to. Pero sabi ko sa bilang Kristiyano, titingnan mo to sa ibang perspective. Parang ito yung mga pagkakataon na susubukin talaga yung faith mo sa Panginoon. So, during the past few weeks, maraming syempre pagka nagtatrabaho ka, most of your struggle sa loob ng trabaho. Pero kasi, yung mga nakaraang linggo is sobrang challenging na kailangan mong mag-deal with sa mga tao na dapat hindi mo naman kailangan bigyan ng explanation. So, nung mga nakaraang linggo kasi po, may nangyari kasi sa department namin, doon sa ospital, na in short, nareklamo kami. pero hindi dapat kami yung marereklamo. So, bilang Kristiyano, kapag ka sa sanlibutan ka, ang normal reaction mo, magagalit ka. Magano ka, magre-react ka dun sa sitwasyon na talagang papatulan mo siya. Kasi alam mong wala kang kasalanan pero ikaw yung dinidiin. Parang ganun yung nangyayari. So, yung reklamo na yun is something na talagang related sa life. Kasi may nawala pong buhay. And gusto nilang sisihin kami kasi nagkulang daw kami doon namin. Pero documented, pagka sa hospital ka kasi, kailangan documented lahat. Lahat from the time na tinanggap mo yung pasyente, hanggang sa time na kinausap mo yung ibang mga department para mabigyan ng lunas yung sakit ng pasyente, pati yung pagtanggi nila. Kasi uso po talaga sa gobyernong ospital. Ewan ko pero ako kahit ako naiinis ako sa mga kapwa ko doktor, pagka tinatanggihan nila yung pasyente. Kasi buhay yun bakit mo tatanggihan? Lumapit yun sa'yo, lumapit yun sa atin kasi gusto nilang tingnan mo sila, pero ayaw mo silang tingnan.
Kaya isa po yun sa problema talaga ng healthcare system natin. Marami talagang doktor na gano'n. So, in short, yung pasyente, kasi sa family medicine, tumutingin kami ng pasyente, pero pag alam namin i-admit, kailangan namin i-refer dun sa nag-a-admit na department. Ni-refer namin, pero tinanggihan nila. In short po, umuwi yung pasyente, tinry namin bigyan ng mga gamot na pwedeng gamitin sa bahay. Pero yung matanda, pag uwi ng bahay, natulog, hindi na nagising. So, yun po yung reklamo na natanggap namin. Bakit daw hindi inadmit namin? Bakit daw ano? So, naunawaan ko nung time na yun na kapag namatayan ng tao, normal na naghahanap siya ng masisisi, naghahanap siya ng paglalabasan niya ng sama ng loob. And yun po, talagang grabe yung mga na-receive na salita, talagang ibabagsak yung moral mo. Parang ko-questionin mo na bakit ka naging doktor. Parang ganun yung mga narinig na mga salita. Nabigyan po kasi ako ng task dun sa department namin. Ako po yung parang mag-head sa mga kasamahan ko na trainee, yung chief nila ako ngayon. So sabi ko, paano ko ba ito anuhin, Lord? Sa isip ko na kailangan, kasi lahat sila ng mga kasama ko galit eh. Pero ako gusto kong unawaan yung sitwasyon muna, wag muna masyadong magpadala sa emosyon, tapos makita na lang na maging maging parang lesson learned, parang ganun. O baka may tinuturo si Lord sa amin. And then, in short, talagang grabe po yung week na nag-struggle kami kasi ang sipag po ng relative. Pabalik-balik po sila, magre-reklamo, hanggang papaabot na kay mayor, kay congressman. ganun yung level ng reklamo na gusto nila. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, na-settle namin yung issue. Sabi ko sa na-involve na residente, sabi ko, hanggat maaari, huwag ka magsasalita against sa mga tao na pinagsasalitaan ka ng masama. Nagsabi din ako, sabi ko sa Bible, sabi doon, kapag ninakawan ka, ibigay mo pa kung ano yung meron ka. Kung nanakawin sa'yo yung moral mo, yung dignidad mo, ibalik mo ng naunawaan mo sila, kamayan mo, ipakita mo na concern ka. So, napakahirap na parang kapag ka sa sitwasyon na dinidiin ka, di ba normal na ipaglalaban mo yung sarili mo. Pero natutuwa po ako sa pagkilos ng Panginoon kasi after that pag-uusap, kinamusta ko, sabi ko, kamusta yung ginawa mo? Sabi niya, ginawa ko ano yung in-advise mo, kahit pa paano, nasaktan siya, pero siguro tama din na ganun nga daw yung ginawa niya, instead na patulan siya. Pero napakabuti po ng Panginoon sa kanyang mga salita, kasi hanggat kaya po na, hanggat nauunawaan mo na dapat mamuhay ka ng kagaya ng Panginoong Jesus, hindi mo siya papatulan. Instead, okay, magpapasalamat ako kay Lord kasi may mga tao na, alam mo yun, kahit parang gusto nilang mag-react ka sa sitwasyon, pero hindi nila makuha yung reaction na gusto nila. So, yun yung pinagpapasalamat ko po kay Lord na totally challenging week. Kahit nasaan po tayong lugar, kahit nasaan po tayong panahon, susubukin po talaga yung pananampalataya natin. Yun po. Ako po gusto ko magpasalamat ng nakarang Tuesday. Meron kasi akong kakilala sa Muntinlupa. Sinama po ako sa Quezon Ave. Hindi ko alam kasi wala akong idea. Nandun na kami. Imimit pala namin si Congressman Manoy Wilbert Lee. So, tatakbo siya ng senador. So, nakita ko doon na yung mga kasama ko, pastor sa Bulacan, pastor dito sa Caloocan, puro pastor halos. Yung isang taga Bulacan na San Jose, kilala si pastor kasi nagturo na raw si pastor doon. Kaya lang, yung close niya, sabi niya, by grace kasi ako eh. Hindi na ako minute. So, sabi ko, ganun talaga. Pero ang good news doon na inano sa amin ng Panginoon,
ang sabi po niya, yung PhilHealth daw, talagang grabe daw talaga ang gobyerno. Kasi na-discuss niya yung pera sa PhilHealth na 90 billion. Ang sabi niya, bakit kayo magtataas ng contribution samantalang may 90 billion kayo? Dapat itaas nyo o dagdagan nyo yung benefits ng mga member, hindi magtaas. Tapos tinanong niya raw po yung pinakahit. Yung pala, yung 90 billion, nasa investment lang. Sabi niya gano'n. Ano ba kayo, investment company o government? Sabi niya gano'n. Marami po siyang in-expose, lalo na sa mga hospital, yung ginagamit daw pala sa mga, yung nagda-dialysis, hindi ko alam yun, yung tubo. Sa ibang bansa daw, pumunta siya, pumasok daw siya sa isang hospital, yung nagda-dialysis daw, yung ginagamit daw na yun, isang beses lang daw yung ginagamit dapat. Samantalang dito daw, 5 times. Sabi niya, grabe ka katalamak ang corruption. So, sabi ko nga, Lord, ano bang ano mo dito? Bakit ako dinal mo dito? Kaya, kasi gusto niya nga raw po, yung uli, yung nagustuhan ko sa kanya, hindi ako tatakbo para sa kapangyarihan. Tatakbo ko para mabago ang sistema na bulok sa gobyerno natin. Ano po siya? Tubong source, ano siya? Bicol. So, yun yung nakita ko sa kanya na sabi ng may nagtanong pa nga na isang kasama na, kung smart, paano po yun? In-check kayo eh. Ngayon, in-check yung, di ba, yung mga ano, sabi niya, hindi ako natatakot kasi dito ako lumaki at saka talagang yung nag-joke sa kanya na mabago talaga yung sistema. Sabi niya, kung maupo man ako, sabi nga ng mga anak niya daw, isa lang daw ang pakiusap niya sa kanya, huwag daw magnakaw. Yun yung mga nagustuhan ko na talagang ang sanlibutan talaga, napaka-grabe, napaka-worse na. Kaya sabi ko, sabi namin, sige po, pag-pray po namin kayo. Pero mga, hindi ko alam eh, mga leader kasi sila, malalaki yung ano nila, meron pang doon may hawak na dito yata sa sa Montalban na mga bishop yata yung mga pastor. So, purihin ng Panginoon kasi hindi ko alam, sabi ko, Lord, sa nawa, maging maayos yung kanyang sitwasyon. Tapos sabi niya, naghahanap ako ng church na, kasi may hawak siya na agri kasi siya, yung agri party list, congressman, na mga farmers na, halimbawa dito, pagtapos daw ng church, magtitinda sila sa murang halaga ng bigas, itlog, mga panindang mura. So, purihin ng Panginoon, meron pa rin na mga tao talaga na gustong maging mabago talaga ang sistema ng bansa natin. Sabi ko nga, Lord, nawa, kung lulubin mo, Lord, na makaupo po siya, sabi ko, grabe yung mga revelation niya sa amin. Marami pa po siyang sinabi. Pero sabi nga po namin, kung kalooban ng Panginoon ay maupo siya, yun lang. Pero kung hindi naman, talagang sabi, grabe rin kasi nasa pangilan siya eh. Yung sa survey, hindi siya pasok sa 12 eh. Pero sabi namin, pag-pray po namin kayo, hindi kami nangangako na maupo kayo. Pinagsalita kami lahat. Pero sabi ko nga, kung kalooban po ng Panginoon. Praise the Lord. Meron pa po bang gusto magpasalamat? Meron pa. Pasalamat din ako. Gusto ko rin magpapasalamat sa Panginoon dahil sa maraming problema. Totoo nga yun, ang problema ay dapat pasasalamatan. Sino po yung mag-agree dyan na ang problema ay dapat pasasalamatan? Amen. Sabi po doon sa Proverbs 12 na ang nagmamahal sa problema, sa pagdidisiplina ay nagmamahal sa kaalaman. So yung pagdidisiplina pala ay pagmamahal sa kaalaman yon, kung tatanggapin natin yon, kung mamahalin natin yung pagdidisiplina. Kaya purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ni Pastor dahil siya ay talagang dinidisiplina niya ang kanyang mga alagad niya o member niya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mayroon po tayong pastor na ginagamit na talagang ang mga pangangaral ni Pastor ay
Mabigat. May dala ko 2 pontos dyan. Mabigat. Pero dapat natin pasasalamatan ang Panginoon sa pamagitan ni Pastor dahil siya ay talagang ginagamit ng Panginoon. So, napakadami po dapat na ayusin sa buhay po natin ng mga problema. So, yung pagmamahal sa pag-aayos sa sarili natin, sa pamagitan ni Pastor ay dapat natin ay pasalamatan natin ito sa Panginoon. Kasi ang sabi nga dito sa Proverbs 12, inulit ko na ang nagmamahal sa disiplina ay nagmamahal sa kaalaman. So gusto nyo ng marami kayong kaalaman, tanggapin nyo kung ano man yung pinapalo sa inyo, ano man yung ginagamit sa inyo, mahalin nyo yan. Mahalin ko rin yun. Kaya salamat sa Panginoon, tulad ng pagkadaming problema sa week na ito, maging sa nang nakaraang sinabi ko na rin ka Pastor yun na may nakausap ako na ibang espiritu ay pinapaliwanag sa akin ng Pastor na gano'n lang ang paniniwala nila ay kakaiba sa paniniwala natin. So tayo ay nasa tamang paniniwala. Purihin ng Panginoon dahil hindi po tayo naligaw at meron na ginagamit ng Panginoon na isang pastor na nagtuturo talaga ng tama. So thanks Pastor, thanks God dahil ginagamit mo si Pastor. Naging sa mga kapatiran natin na napatuloy na nakikinig kay Pastor, pasalamat din ako. Kasi isa rin ito sa nagpapalakas sa akin na kung hindi totoo mga sinasabi ni Pastor, bakit nanatili pa rin naman yung kapatiran na ito. So nandun yung nakikita ko na natutuwa ako dahil sa inyo na nakikita ko na nandito ngayon na patuloy na nakikinig sa salita ng Panginoon. So, purihin din ng Panginoon sa nakaraang linggo nito, although may blessing na dumating material na blessing, ginagamit yung aking anak. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang Pakita mo nga. salamat sa Panginoon dahil sa pamagitan ng aking anak, ibinibless niya ako. So, lahat ng kapurihan ay dapat nasa Panginoon. Bago niya naman. Mga beses ka pang umabol. Parang daw ka daw, parang daw. Wala na po. Praise the Lord. Purihin ko ang Panginoon. Amen. Nagulat na ako dun sa napakinggan ko na siya ay by grace. Tayo ba ay hindi? Tayo po ay by grace pero hindi nangangahulugan na hanggang doon lang sa umpisa. Malalaman yung sabi ng 1 Peter 1:13. Set your heart fully in the grace of God that will be given you when Christ comes. So ang grace natin ay hindi lang para sa ating kapatawaran. Alam natin ang grace. Alam niyo, ito ang problema ng maraming tagapagturo na katulad ko sapagkat 124 times lang na binanggit ang grace, hindi pa mapag-aralan. At yan ay pinag-aralan ko, meron akong mga binibigay na mga katuruan sa mga nagnanais matuto, kaya talagang marami talaga gusto madali. At dito sa ating ginagawa ay nakikita natin, sabi ni Brother Long ay mabuti, hindi lang na madiretso na nandiyan pa kayo. Sa higpit ng mga pagtuturo rito ay nagtsatsaga kayo. May mapagpipilian naman kayo. Lagi ko naman sinasabi, laging open ang pintuan, maghanap kayo ng katotohanan. Pero huwag nating akalain na dahil nandito tayo, nakakapakinig tayo ng katotohanan, ay okay na tayo. There is a greater responsibility in hearing the truth. Malaki ang responsibilidad natin dahil nakakapakinig tayo ng katotohanan. Hindi po mapabuti kung ito ay pagwalang bahala natin. Anyway, tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama, kami po ay magpapatuloy sa pakikinig ng iyong mga salita at dalahin ko na ipakita niyo sa amin ang mga bagay na kailangan namin sa aming tinatalakay tungkol sa how can I know that I am chosen by God. Gabayan niyo po kami. Ano bang mga kailangan ko sa pagtuturo
At ganun din ang pangangailangan ng iyong mga anak ay pagkaloob ninyo sa amin. Salamat po aming Ama sa pribilehyo na muli maupo sa iyong paanan. Gabayin niyo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at sa iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na mangaral last Friday night sa Lamay ng isang dati kong kasama sa church doon sa Muntinlupa. Ito ay halos kaidanan ko lang. Inimbitahan ako ng pamilya para mangaral. Nakakatuwa po sapagkat napakaraming tao. Kaya lang hindi nga lang sabay-sabay. Dahil maaga yata ako nagsimula, alas 7 ako nagsimula mangaral. And then, parami yung tao. Malaki naman yung lugar. Talagang maganda. Well, anyway, medyo mahaba yung preaching ko sa oras. Dahil nga, papalit-palit ang mga tao. But isa sa mga bagay na nais kong marinig ninyo ay ang pag-amin ko sa mga member, mga dating member, na sa mga nakaraan ay meron akong mga itinuturo na hindi tama. At malaki ang kaibahan sa ngayon. Ang nakita ko ron ay mahigpit na po yung mga ipinapangaral ko ng mga kapanahunan yun na marami ay umaayaw, na ngayon ay lalong mahigpit dahil nakita ko ito sa Biblia. Hindi sa gusto kong maging mahigpit. Kung ano ang Panginoon, dapat ay ganun tayo. At yun ang katotohanan. Kung ano ang mga alagad niya, ay dapat meron din tayong mangaral. Sapagkat sila yung ating mga modelo sa ating pagtuturo. Alam niyo po, ang ayaw lang mag-ayos ng pagtuturo ng tama ay yung mga tao na malamang ay natatakot sa mga tao, o kaya ay natatakot na mawala ang benepisyo, o kaya ay ang pagrespeto ng mga tao. Pero isang bagay lang ang dapat na sa isip ng mga katulad kong tagapagturo, na ang tumawag sa amin ay ang Diyos na dakila, at siya ang dapat namin bigyan ng kaluguran sa aming mga ginagawa. Sana po ay maunawaan niyo ang katotohanan ito. Katulad ng ating tinatalakay, how do I know that I'm chosen by God? Talagang medyo mahigpit. Dahil doon sa mga nakaraan natin ay pinakita ko sa inyo ang mga palatandaan ng mga false converts. At naniniwala ako na mas marami ang mga false converts kaysa sa mga tunay na born again. Mabigat ang pananalitang yan, pero kung titingnan natin doon sa ating pinasimulan, na nakita natin na sa pamamagitan lamang ng tunay na ebanghelyo nagkakaroon ng born again experience at sa pamamagitan ng tamang pagtugon ng mga tao, doon lamang nagaganap ang pagiging tunay na born again ng isang mananampalataya. At doon din, masasabi na siya ay talagang pinili ng Diyos. At alam ko, at umaamin ako na isa ako sa mga Kristiyano noong araw na pinapatanggap ang mga tao ng mabilisan, at pagkatapos ay sasabihan sila, ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay born again na, ikaw ay anak ng Diyos, at ipaangkin sa kanila ang napakaraming mga pangako sa banal na kasulatan. Pero later on ay makikita ko na marami talaga ay tila hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At yun ang nagbigay sa akin ng kaisipan na talagang kailangan ay maging maingat ang mga katulad kong tagapagturo, sapagkat mananagot nga kami sa Diyos ng mahigpit. Kaya kayo po ay makikinabang lamang sa mga katotohanan ito. Kapag napakinggan nyo ang katotohanan at ang responsibilidad naman nyo ay isang buhay ito. Hindi yung napakarami nating natututunan pagkatapos ay masaya tayo, inakin natin na tayo ay nasa tamang iglesia, pero hindi lang po yun ang factor na mahalaga, kundi yung tayo rin ay nakakapamuhay sa ayon sa nais ng Diyos. Can you say amen? Amen. Nagpapatuloy na tayo dito sa ating dinidiscuss na how do I know that I am chosen by God? At sabi ko nga, it is just like the same as being born again. Napakahalaga dito sa ating ginagawa ay maisigurado talaga natin na tayo ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos.
At kung titingnan natin, ay tama yung sinabi ng Panginoon sa John 3:5, unless a man is born of water and spirit, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Now, makinig kayo. Makita natin doon na meron dalawang factor, water and spirit. At yun ay nakita ko na ito ay bautismo sa tubig, na noon ay in-interpret ko bilang mga salita ng Diyos, pero nakatagang salita ng Diyos, pero hindi po yan salita ng Diyos na katulad ng sinasabi ng unang Tesalonica 5:26. Yan ay bautismo sa tubig at kailangan pag-aralan ng maingat ng mga tagapagturo. Alam ko marami nagre-reklamo sa ganyan, kaya lang ay wala akong magagawa sa kanila. Ang napakahalaga ay yung pagtatagway ng Espiritu ng Diyos ng bawat isa. Sapagkat you can never see the marks of being chosen by God without the Holy Spirit. And all he's going to do is to fake the life of a Christian. Minsan ay katulad ng napag-aralan natin, it's all based on emotion, it's all based on religiosity, and sa katotohanan sa loob niya ay wala talaga. At pride lang ang iiral kapag hindi natin inangkin ang mga katotohanan ito. That's why I am exposing you to the Word of God para makita nyo. At nasa sa inyo na ang response kung kayo magpakumbaba at aminin ang katotohanan, sapagkat ang Diyos naman ay alam niya na nakapakinig tayo ng hindi tama. At in the times of ignorance, ang Diyos ay matyaga. Pero kung naririnig na natin, and then we pretend, and then we close our ears to the truth, ay doon na tayo mananagot. Kaya nga sinasabi ko lagi sa inyo, na kailangan ay pakinggan nyo maigi, at tingnan ang inyong mga sarili, am I really born again? Alam niyo, hindi po ako nagmamadali na tapusin ang bagay nito, sapagkat gusto ko nga na ma-realize ng mga tao na nangyari nga ba ito sa kanilang mga buhay. We are not heaping understanding or knowledge in this church. Kaya natin pinag-aaralan ang Biblia ay para alam talaga natin at maisigurado natin na tayo ay lumalakad sa katotohanan. Kaya patuloy kong ipinang-aanyaya sa inyo na kailangan ay salaminin ninyo ang inyong mga buhay sa salita ng Diyos na ito. Kung hindi pa ninyo natanggap o matanggap, o kaya ay pinapalagpas lang ninyo ang mga katotohanan ito, kayo rin ang magdaranas ng kahirapan. At alam natin na ito ay hindi pansamantala. It is good if God will chastise you or discipline you, pero yun ay nakalaan lamang sa mga tunay niyang anak. At ang mga tunay niyang anak ay yung mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. That marks being chosen. That is the seal of God in us. Ang banal na Espiritu. Yan ang selyo na pag-aari ka ng Diyos. Ulitin ko mga kapatid, na hindi ako nagmamadali na tapusin ang lahat ng mga ito. Dahil gusto ko na ma-realize ninyo ang inyong mga sarili kung talaga bang kayo ay na-born again. Huwag tayong gumamit na sermon proof. Huwag natin itago ang ating mga sarili sapagkat kapag ikaw ay nagtatago sa katotohanan, parang umiilag ka, tandayan na ikaw ay hindi pinili ng Diyos. The chosen people of God go to the light so that they will be exposed to that light. At lalo tayong mapipurify ng liwanag na ito. But the people who are not chosen by God ay nagtatago sila sa kaliwanagan. Ayaw nila ng katotohanan. Masakit ang katotohanan mga kapatid. It's like going to hospital na kung saan kung hindi ka magte-take ng gamot, ang gamot ay hindi masarap inumin. Hindi masarap tanggapin, lalo na kung nasa bakuna. Pero sinisigurado ko, yan ang magpapagaling sa'yo kung tatanggapin mo ng may kasiyahan. Kaya maging mapagtanggap tayo sa katotohanan, tingnan natin ang ating mga sarili, i-expose natin ang ating mga sarili, mahalin natin ang katotohanan, not just by hearing it, but also doing it. Kailangan ay sagawa natin ang mga bagay na ito. Meron ako mga verses dito kanina na ito lang ang susundan natin.
Pero, ipinapakita ko sa inyo na yung basic element or foundation of salvation ay napakahalaga. At sana huwag niyong kalimutan. Gusto ko na ma-realize ng mga nanonood o nakikinig ng video na ito na napakahalaga ng pundasyon na yon. Ano yung pundasyon? Yung tamang ebanghelyo, sapagkat yun ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng tao at pagkatapos ay yung response ng tao. Sapagkat doon gagawa ang Diyos sa pamamagitan ng dalawang yon ay saka natin matatanggap ang biyaya ng Diyos. Without the gospel of Jesus Christ, which is also called the gospel of grace. Alam ba ninyo na binanggit din ang ebanghelyo na gospel of grace? Without that gospel, hindi mo matatanggap ang iyong kaligtasan. Because the gospel is the power of God unto salvation. At ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ni Pedro, doon sa buhay ni Cornelius sa Acts chapter 10, kailangan niya mapakinggan ang tunay na ebanghelyo para magkaroon siya ng kaligtasan. Nabanggit ko nga na kahit mga anghel ay hindi binigyan ng karapatan na mangaral ng ebanghelyo kay Cornelius at sa kanyang pamilya sapagkat hindi nila naranasan ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng Panginoon. Isang bagay na pag-isipan natin. Doon sa mga nakaranas ng tunay na pagliligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo, I don't think na mag-hesitate tayo na ipangaral ang katotohanan. I don't think so. Alam ba ninyo, mula nung na-realize ko ito, I do not need my pastor to go with me outside. I do not need anybody to go with me house to house. I just know that it is a responsibility para ipangaral ko ang mabuting balita. Malala ko nung nangaral ako ng ebanghelyo sa public, gabi, ay sa istasyon ng train sa Santa Mesa, I was alone. But I'm not alone. I know God is with me. Siya yung nagbibigay sa akin ng udyok na mangaral. And also encourage me na ako'y magpasimulang mangaral sa napakaraming tao sapagkat nabalam yung pagdating ng train, ay tumayo ako dahil may udyok sa akin, nanginginig ang mga tuhod ko, pero hindi ako pwedeng tumanggi. And I started preaching. At doon ako'y nangaral na, may dalawang babae na tumayo sa likod ng maraming tao. At doon ay nagkaroon ako ng konting lakas ng loob. Ang pinapakita ko sa inyo, ay kapag ka naranasan mo talaga ang kapangyarihan ng mabuting balita, at ikaw ay nagdaglay ng Espiritu ng Diyos, you cannot help but go and preach the gospel. Mga kapatid, do you need me always? We have all the gadgets, we have all the needed tools para sa evangelism. Kung gusto niyo talaga yan, gagawin niyo yan. Kaya lang, ewan ko kung kailan kayo kikilos. Ako ba ang pinagpapakita ninyo ng pakitang gilas sa akin? Ako ba ang dapat tatanggap sa inyo? Ako ba ang dapat magre-reward sa inyo? No, it's not. It's God. Kaya lang, kailangan mong maranasan yung kapangyarihan ng ebanghelyong yun at makikita mo. And then if you have the Holy Spirit, at alam mo yung sinabi ng Panginoon sa mga alagad, na you will have power when the Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world. Hindi ko masyadong alam yung mga talatang yan noong araw. Subalit, salamat sa Panginoon. That is the grace of God. The grace of God doesn't make you idle. Hindi kanya gagawin tamad at walang gagawin. The grace of God will gagawin niya yung buhay mo. Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto hindi nasasayang ang biyaya ng Diyos sa akin. Ako'y napakaraming ginagawa. Yung grace ng iba ay wala na silang ginagawa. That's not the true grace of God. The true grace of God will make you busy in the kingdom of God. Hindi kanya pababayaan na walang gagawin. Yun ang akala ng marami sa biyaya ng Diyos. But that's not the grace of God, because the grace of God will convict you. But anyway, mga kapatid, the Holy Spirit is the grace of God. Ang linaw niya sa Hebrews 10:29. Kung titingnan niyo pag-aaralan nga tungkol sa biyaya ng Diyos na ito, dyan pa lamang ay makikita niyo na merong 10 gamit ang biyaya ng Diyos. I don't know about this pastor. Sayang yung pribilehyo na minsan ay nakarating ako sa kanila para magturo na nawalan ng saysay dahil lamang yumayakap sila sa madaling ebanghelyo.
They want that easy way to get to heaven. Kaysa titingnan nila ang Biblia. Alam niyo, hindi naman mahalaga na pakinggan niya ako. Ang mahalaga sa kanya ay magkaroon siya ng kauhawan sa salita ng Diyos at doon ay makikita niya na talagang ang biyaya ng Diyos ay hindi katulad ng ipinapangaral ng marami na ginagawang madali ang pagpasok sa karya ng Diyos. That's not the true and genuine gospel or grace of God. That is a false grace. That is an erroneous grace na ang daming umiiral sa ating kapanahunan. At ako'y naniniwala na talagang dadami dahil sa panahon pa lamang ni Apostol Pedro at Apostol Pablo ay napakaraming gumamit ng biyaya ng Diyos ng mali-mali. Kaya maging maingat tayo. Now, the most important thing is that we really receive the Spirit of God. Kaya nga lagi tayong pabalik-balik doon. How did we respond during that time? Did we really heard the true gospel? Sapagkat yun ang gagawin ng Panginoon. Kaya nga ako humingi ng paumanhin doon sa mga tao doon sa aking pinagpastoran ng araw. Kasi alam ko na maraming mali. Pride lang ang umiiral sa mga tao, mga tagapagturo, na hindi nila nakikita ang katotohanan. Hindi na sila umaasenso, nakaasa sila sa kanilang napapakinggan, lalo na sa mga Amerikano. And I want to tell you this, mga kapatid, na ngayong linggong ito, 2 Amerikano ang nakita ko na humihingi ng paumanhin dahil sila'y nahulog sa immoralidad. And that was my preaching last Sunday. 2 Amerikano, malala ko yung isa, na ipinang-iimbita pa nung dati kong kasama sa church. Atinan natin ito yung magaling. Yung pala ay nahulog sa immoralidad. Umamin siya, pero sabi ko, hanggat hindi siya magtataglay ng Espiritu ng Diyos, mulit-muli, hindi siya makakalis sa kamaliang yan. Now, tingnan niyo ito, mga kapatid, ha? Sapagkat marami sa mga tagapakinig nito, sa mga sympathizers niya, kasi sikat yung grupo na ito. Marami sila, mga leader. Kasama dyan, sina MacArthur. Ang dami nitong mga leader na ito, malaking grupo. Hindi ko alam kung tama yung bigkas ko sa Linguist Ministry. Hindi ko alam kung ano yan. Kung ganun nga yun. Pero anong ibig ko sabihin? Alam nyo, sabi ko nga, walang lingkod ng Diyos sa New Covenant o kaya sa mga apostol ng Panginoon ang nahulog sa immoralidad. Why? Because they have the Spirit of God. They have the Spirit of grace to overcome temptation. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians 10:13. Gusto mo basahin yun sa inyo, mga kapatid? Ang sinabi ni Pablo tungkol sa gagawin ng biyaya ng Diyos kapag ka ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Sabi niya sa 13, no temptation has seized you except that is common to man. Ano ibig sabihin na? Lahat ng mga dumarating sa buhay natin ay nangyari na sa maraming tao. Walang bagong pagsubok o kaya ay tukso na dumarating sa atin. Pero sabi niya rito, sa verse 13 pa rin, ulitin ko lang po, no temptation has seized you except that is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Hindi ka pahintulutan ng Diyos na matukso ng higit sa iyong kakayanan. Nire-regulate ng Diyos sa mga anak niya ang mga tukso na pahihintulutan niya para hindi tayo mahulog. Ganun pa man, sabi pa niya dito, but when you are tempted, He will also provide a way so that you can stand up under it. Ang Diyos pa rin ang gagawa sa likod kapag tayo ay nasusubol na ng temptation. Kaya lang, sa aklat ng Santiago, dapat ay mga Kristiyano ay hindi yung, o tukso, layuan mo ako, pero hinahabol nila. Ano ibig sabihin nun? May mga ganong Kristiyano. Kunwari ayaw sa tukso, pero hinahabol nila, ginagawa nila, pagkatapos, Lord, iligtas mo ako rito. Hindi yan naghahanap ng biyaya ng Diyos. That is pride. And God opposes the proud, but give grace to the humble. Yan ang sinasabi dito sa Corinthians.
So makikita nyo yung tanda ng pagiging anak ng Diyos dito. Na pinili ka ng Diyos kung ikaw ay hindi nahuhulog sa tukso. Yun pa lang mga kapatid, ay makikita na natin ang katotohanan na hindi lamang tayo pinalaya ng Panginoon sa ating mga nakaraang kasalanan. He keeps on giving us an experience of liberty. He who the Son sets free is free indeed. Hindi yan sa kanta. Pinalaya tayo ng anak ng Diyos sa ating mga nakaraang kasalanan, but He keeps on working in us. Ganyan ang Diyos. Pero huwag niyong kalimutan yung pundasyon nito, na una ay nakapakinig ka ng tamang mabuting balita, pagkatapos ay nag-respond ka ng tama. Ano yung respond natin? Sana po ay huwag niyong kalimutan, sapagkat nakikita ko na marami talaga ay tumatanggi doon sa tamang proseso ng pagiging born again. Kaya kung tinatanggihan mo yon, sasabihin ko sa iyo, tinatanggihan mo ang biyaya ng Diyos. Hindi ang Diyos ang paramo. Ayaw mo lang lumagay ng maayos. Kasi, dito sa Aklat ng Gawa, Acts chapter 5 verse 32, tingnan niyo sinabi rito. Acts 5:32. Para makita natin na ang Diyos talaga, 32, yan. We are witnesses of these things. So is the Holy Spirit whom He has given to those who obey Him. Alam niyo ang tinutukoy niya rito kapag binasa niyo ang Acts chapter 5:31 para makuha natin ang konteksto, ganito ang sabi niya. Acts 5:31. Sabi niya, God exalted Him to His own right hand as Prince and Savior, that He might give repentance and forgiveness of sin to Israel. Sino tinutukoy niya tungkol sa Panginoon? Ano ang point ko dyan? Ipinapakita ko sa inyo na ito yung tinatawag na kaligtasan sa kasalanan. Nung tayo ay kumilala sa mabuting balita, hindi nangangahulugan na wala kang gagawin. Yung iba, just believe. Hindi eh. Makikita natin na yung sinasabi natin na repent and be baptized after you believe, or with that faith that we put in Christ or in the gospel, kailangan kasama niya yung dalawa. Believe, repent, be baptized. O sino dyan hindi pa nabautismohan? Kanina sabi ko, meron akong inihanda, 2x2. Matigas ang ulo nyo. Ha? Hindi kayo tatanggap ng banal na Espiritu pag tinatanggihan nyo ang bautismo. Dahil, sabi nga niya rito, whom God has given to those who obey Him. Alam niyo, ang ginagawa ko lang naman dito, dahil sa naniniwala ako na hindi error o walang error ang banal na Espiritu. Talagang perfect ang kanyang kaisipan. At ang Biblia, hindi yan magkakalaban. Ang ginagawa ng iba sa pag-explain sa kaligtasan, choosy sila. Hindi natin pwedeng gawin yun. Hindi pa sila naniniwala na walang pagkakamali ang Diyos, kahit katiting. Pag ganon. Ako naniniwala ako. And so sa halip na lalabanan ko yung ibang bahagi ng Biblia, pagkukontrahin ko sila, kailangan i-reconcile ko. At dito natin makikita na yung sinasabi ng iba, just believe. Wala kang dapat gawin. Sapagkat not by works, so that no man can boast. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ng Ephesians 2:8 and 9, tingnan nyo ito ha. Ito yung sabi ng Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved. Ang saved na yan, ay you have been forgiven from your past sins. Hindi kasi nililigtas tayo ng Diyos sa kasalanan. It doesn't mean heaven. Although, sa Biblia, sinasabi niya na kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos, isinusulat niya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Pero wala ka pa sa langit. Kaya mabubuhay ka pa para kay Kristo dahil you need to live by faith. At kailangan mong lumago sa kaalaman sa Diyos para mabago ang iyong kaisipan. Can you say amen? Amen. At ang goal dyan ay tayo ay maging katulad ni Kristo. Hindi pa tapos ang labanan. Nagpapasimula pa lang. Pero inilagay ka na ng Diyos sa kakaibang kalalagayan na kailangan mong lakaran. Lumago ka ng kaalaman at lumago ka
sa biyaya ng Diyos. But grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. So yung sinasabi niya na saved yan, ay hindi yan yung ikaw ay nasa langit na. Ikaw ay pinatawad ng Diyos. Alam niyo, isang katotohanan, hindi naunawaan ng mga preacher ang kaligtasan pagka hindi nila nakita na sila inililigtas ng Diyos sa kasalanan sa mundong ito. Makinig kayo. At yan ay may tatlong bahagdan. Lagi kong pinapangaro ito sapagkat marami dyan talagang hindi nila kayang tanggapin, pero ang dahilan ay hindi nila tinatanggap ang lahat ng sinasabi ng Biblia. Choosy sila. Kinukuha lang nila yung tutugma sa kanila. Alam niyo, sabi ng Lucas 1:77, ang sabi doon, ang mga pinili ng Diyos ay nabigyan ng kaunawaan sa kaligtasan kung alam nila na sila'y inililigtas ng Diyos sa kasalanan. And in that salvation from sin, ay meron niyang tatlong bahagdan. Justification, sanctification, and glorification. Justification, ito yun. Sa Ephesians, God save us from the penalty of our past sins. But now, God is saving us from the power of sin. Ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu para tayo ay may kapangyarihang paglabanan ng lahat ng tukso at kasalanan sa ating dadaanan. Nandiyan ang Diyos, pero kailangan gumawa ka rin. Yung iba, wala nang gagawin Gine-credit kunwari lahat kay Lord. Oy, huwag nating isahan si Lord. Hindi mo maiisahan si Lord na wala ka nang gagawin. Ililigtas ka na, dadalhin ka lang sa langit. Ano ka? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Actually, ngayong umaga, meron naman akong sinasawata doon sa napanood kong kagabi pa. Sabi ko, ba naman to? May karagdagan na naman mga bulaan dito na ina-explain yung James chapter 2 verse 14. Na yung maliligtas ba ang tao sa pananampalatayang walang gawa? Ako, pinipilipit yung talata. Gusto niyang, sabi ko, eto, dagdag ka na naman sa mga bulaan. Sabi ko sa kanya, nagre-react ngayong umaga. Pero tingnan niyo mga kapatid, And this is not from yourselves. Ano ibig sabihin? This is not from the work of the law. Hindi ito yung mga accomplishment natin ayon sa lumang kautusan. Yan ang sinasabi niya na works. Talagang wala tayong ginagawa doon. But it should not be conflict. It should not conflict with that when you believe, you need to repent. Trabaho ba yan? Kung trabaho yan ng kautusan, di huwag mong gawin. And you need to be baptized. Wala yan sa Old Testament. Meron lang picture, pero hindi yan ginagawa ng mga old chosen people. So yung bautismo, yung pagsisisi, hindi yan works of the law. Yan ang tinutukoy niya rito, not by works so that no one can boast. Not by the works so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Ngayon, kung tinapos mo dyan, wala ka ng good works. Ligtas ka pa rin? Oo, kasi niligtas ka ni Lord. Mawawala ba ang kaligtasan mo? Hindi. Hindi mawawala, hindi mo pinapahalagahan. Winawala mo. Kung galing kay Lord, at meron siyang nire-require sa'yo, di gawin mo para hindi mo mawala. Can you say amen? Amen. At makikita naman natin sa lahat ng mga sinulat ng mga apostol na talagang may nire-require si Lord na kapag hindi mo ginawa, nanganganib ka sa impyerno. Kaya nga pati gawa natin, mga Kristiyano, doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, ay hahatulin din tayo ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, maraming magsasabi sa Kanya sa araw ng paghukom, Lord, nangaral po kami, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan, gumawa kami ng mga himala. Sasabihin nga ni Lord sa kanila, lumayas nga kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Bakit? Kasi, sila ay hindi gumagawa ng tama. But I mean, mga kapatid, hindi lang yung gumagawa sila, kundi yung tama sa nais ng Panginoon. Yun ang i-reward ni Lord. Now, nakikita natin dito na even after we receive that salvation
by grace, ay kailangan gumawa tayo. Which God prepared in advance for us to sit down. Ay, hindi. To do pala yan. Maupo na lang ba tayo sa church pagkatapos sasabihin natin, Lord, I am saved. No, no, no. Meron tayong gagawin. Sabi ko nga ang daming posisyon na kailangan natin makita. Later on, makikita nyo. We were made by God as ambassadors. Are you acting as ambassadors? Ano ambassador? 2 Corinthians chapter 5, doon yung makikita na ang ambassador ay naging tagapagsalita tayo ng langit. Kung hindi ka nagsasalita para sa langit, halimbawa, yung ambassador ng China, hindi niya pinaninindigan ang stand of China. Ano gagawin ni si Xi Jinping? Ha? Ano, ganyan? Malamang. Pero ano ang ibig sabihin, mga kapatid? Kailangan yung tamang proseso. Ulitin ko na naman. Huwag tayong magmadali. Dahil hindi yung marami akong na-input sa inyo, marami akong nasabi sa inyo, marami akong naituro sa inyo. Ang gusto ng preacher ay makita niya yung mga ibinapangaral niya na gumagawa sa inyo. Alam niyo kung ang Panginoon hindi niya nakita ng mga alagad na kikilos at susunod sa mga nais niya, malamang madidelay pa. Although there is a timing, mga kapatid, pero makikita nyo na nung umalis yung 72 sa kanya, yung maraming alagad sa John chapter 6, hinamon pa niya yung 12 kasi kung meron doon mga magiging modelo na walang gagawin at hindi susunod sa kanya at laging iniisip niya na mabigat ang pangangaral, mas gugustuhin ng Panginoon na magpasimula ng panibago. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi ka kikilos, hindi si Lord ang mawawalan. Ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka kikilos, ikaw ang mawawalan. Ikaw talaga. Kasi ginawa tayong mga saserdote ni Lord. Ano ang saserdote? Ha? Katulad ng mga makapagdamit ka lang ng abito, saserdote ka, gano'n. Pagkatapos, manginginom ka na, sugarol ka na, babaero ka na, kunin mo lahat ng offering. Yung ba ang saserdote? No. That's not the priest of God. At alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay naborn again ng tama, nangyari doon yung pattern ng ordination ng mga saserdote sa Exodus chapter 29. Ano yung pattern doon sa Old? Kapag ino-ordinahan ang mga saserdote, read chapter 29 of Exodus, at makikita nyo na mayroong paghahandog, mayroong paglilinis, mayroong pagdaramit, pag-aayos. Likewise, ginawa yan ng Panginoon sa atin nang tayo ay na-born again talaga. At larawan nun, yung pagsisisi natin, yung ating bautismo, at yung pagtanggap natin ng Espiritu ng Diyos. Yun yung anointing na ibinugos sa atin ng Diyos. At doon sa ating born again, naging pag-aari tayo ng Diyos. Sineseryohan niya tayo ng banal na Espiritu. Can you say amen? Amen. Tingnan niyo itong, basahin natin ulit itong sinabi na aklat ng 2 Corinthians chapter 1, verse 21 to 22. Sabi niya, now it is God who makes both of us and you stand firm in Christ. He anointed us. Sabihin natin, He anointed us. He anointed us. 22. Set His seal of ownership on us. Mga kapatid, nakuha niyo? Na kaya lang tayo naging pag-aari ng Diyos, pinili ng Diyos, nung tayo ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Ang susunod dyan ay makikita yung ebidensya na tama. Pero marami ngayon, born again, nagpipretend na nagtatagway ng Espiritu ng Diyos. Ang the best dyan, yung madali. Ano? Isikream, speak in tongues. Yun ang pinakamadali. Pero yung pag-aaral, yung pagsunod kay Kristo bilang mga pinag-aharian ng Diyos, hindi nila ginagawa. Ang dami ko lang nakita ng ganyang Kristiyano. Pagkalinggo, talagang grabe mag-speak in tongues. Pag pinasira mo sa bahay, nakabihon, naka-short. Ganito ba mga nag-born again? Ganito ba mga Kristiyano kapag kalinggo? They have the outward appearance as a saints. Pero pagdating sa kanilang mga buhay, sa bahay, wala na.
Yan ang mga nakakalungkot na mga Kristyanismo na kinagisnan natin. At sana ipagpasalamat natin mga kapatid, pero hindi lang ito dito sa ulo. We need to analyze, understand, and then magmakahawa tayo sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako magsabuhay ng mga bagay na ito. Because we are prone to race with the world. Nakikipagpunahan tayo sa gawin ng sanlibutan ito. Para bagang talunan tayo kapag hindi natin nasabayan ang sanlibutan. So, maging maingat tayo. Now, sabi pa niya, set His seal of ownership on us and put His Spirit into our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Guaranteeing what is to come. The days are coming na talagang ititest tayo. Pero that's the guarantee when we have the Spirit of God na kaya natin mapagtagumpayan ang mga bagay na pahintulutan ng Diyos sa ating harapan. That is the greatness of God. Sabi ko nga mga kapatid, at nais kong sabihin muli sa inyo, nakikinig ba kayo? Amen. Na lahat ng ginawa ng Diyos mula doon sa pagsasakripisyo ng Panginoon, wala tayong naitulong kahit katitik. Pero kailangan mag-respond tayo ng tama. Ang ibig sabihin ay yung Ebanghelyo ni Kristo, wala tayong naitulong. Pero kailangan ay tumugon tayo ng tama. At nung tayo na born again, ang sabi ng Biblia, kinumpleto tayo ng Diyos. Walang kakulangan. Automatic na yan kapag nabuhay ka ng may pananampalataya, susundin mo ang Diyos. Naku, ang Diyos nandyan lang sa likod mo. Gumagawa. Walang pagkukunan ng Diyos sa atin. Tayo lang. Ang kailangan natin ay manalig. Tandaan niyo, pagka sinabing manalig, sumampalataya, lagi yan may kasamang pagsunod. Pag binasa nyo ang Hebrews chapter 2 and chapter 3, that word, faith, comes together with obedience. Magkasama yan. Hindi ka sumasampalataya pag hindi ka sumusunod. Sabihin natin, hindi ka mananampalataya kung hindi ka marunong sumunod. Hindi ka totoong mananampalataya kung hindi ka marunong sumunod. Gumising naman tayo sa katotohanan yan. Hindi nakikinig lang tayo. Malaking bentahe na nakakapakinig kayo ng walang takot na panangaral ng salita ng Diyos. Dahil wala naman akong pangangailangan sa inyo na kailangan kong kayong hingian ng ganito. Hindi ko kailangan ng mga bagay na yon. Ang kailangan ko ay maturuan ko kayo ng tama. Ganyan din ang mga sinasabi ng Apostol Pablo. Hindi ang kailangan ko sa inyo ay inyong mga ari-arian. Ang kailangan ko sa inyo ay makasama ko kayo sa walang hanggan. I think that is in Philippians, na sinabi niya sa mga taga-Filipos, not that I want your properties, but I want you to be with me in the eternal kingdom of God. Kaya yung iba, alam niyo, walang ginawa yung mga yun, kundi bilog-bilogin ang ulo ng mga tao, magko-comedy at pagkatapos mag-entertain para lumaki ang offering. Kaya sana mga kapatid, isipin niyo maigi. May pagkain naman tayo dyan, may kape tayo dyan, libre. O magkape kayo, kung meron kayong kape. Ay, kung may mainit na tubig. But hindi ba kapatid, it's not because of property. Kaya nga matapang ako kasi hindi naman ako nangangailangan na sa mga kapatiran. Pero hindi nakakahulugan, hindi ko kayo mahal. Kung hindi ko kayo mahal, di bahala kayo sa buhay niyo. Hindi ako magsasalita sa inyo, hindi ko pagpupuyatan na paggawa ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan ang katotohanan dito. Sabi ko maraming preacher makakuha lang ng approval ng tao, okay na Hindi ganun. Ang kailangan natin ay approval ni God. Kahit kayo, kailangan nyo ang approval ni God. Hindi yung approval ko. Approval ni God, pag tumatayo ako sa harapan ninyo at napakinggan ang katotohanan sa salita ng Diyos, hindi naman nakakahulugan na mabigat lagi, kailangan mabigat lagi, no? That's not the word of God. Pero alam ng Diyos ang pangangailangan natin. At minsan ay pinapakita rin sa akin anong kailangan ng church. Ganun po ako. Kaya pag ako nagpipreach, anong kailangan dito? I remember last week, nasabi ko ito sa inyo. Na nung dumating ako sa Gimban Nueva Ecija, walang sinabi sa akin yung nag-imbita sa akin, anong ituturo ko. Sabi ko, kaya ang alam ko ay magse-celebrate siya sa homecoming niya, pagkatapos ay birthday niya, birthday ng anak niya, sa mga nakaraan. Anong gagawin ko rito, Lord? So, nagpunta kami roon.
Pero nung nakita ko yung lugar, inimpress ng Panginoon sa akin ang tungkol sa purpose ng buhay ng tao. I think they must have to hear what's their purpose in life. And without compromise, mga kapatid, I need to preach that. Dahil when you talk about the purpose of human's life, ay kailangan maalis sila doon sa bihag ng kasalanan. Yun naman talaga ang problema ng tao. Yun ang dahilan kaya pumarito ang anak ng Diyos ay para bigyan tayo ng kalayaan sa kasalanan. Kaya lang, ang mabuting balita ng marami ay si Kristo ay bibigyan ka niya ng maluwag na buhay, provide niya ang lahat sa iyo, lahat ng karamdaman mo ay pagagalingin niya. That's no longer biblical. Sa mga Hudyo, pinangako ng Diyos yan kung lalapit sila kay Kristo. Yan ang sinabi ng Luke 4:18. The Lord has anointed me to bring good news to the poor, to heal the broken-hearted, to set the people free from their bondage. Yun ay lalapit sila sa Panginoon. Kailangan yun. Pero sa New Covenant, makita nyo, hindi pinagaling si Pablo sa mga karamdaman at ginagamit ng Diyos sa mga problema para hubugin tayo sa wagis ni Kristo. Romans chapter 8, 28, 29. So, tingnan nyo ang mga katotohanan ito, mga kapatid. Alam niyo, wala pa ako sa outline ko. Pero sa tingin ko, hindi na ako pupunta roon dahil hahaba tayo ng hahaba kapag pumunta ko roon. Nagbibigay lang ako sa inyo ng pundasyon dito at hindi nga tayo nagmamadali dahil kung hindi nyo ginagawa yung basic na sinasabi ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo, kayo ay hanggang doon lang sa magiging false convert. Hindi magiging totoo ang pakikitungo ng Diyos sa inyo. Now, mga kapatid, that is the promise of God. Yung seal of ownership kailangan ay mapasa atin. I want us to go a little bit doon sa pangako niya sa Old Testament, sa Ezekiel chapter 36. Pakinggan niyo ito. Ganito ang sabi niya, beginning verse 24. Now, ito ay para sa mga Hudyo, first of all. Dahil sabi niya, for I will take you out of the nations, I will gather you from all the countries, and bring you back to your own land. So makita natin, Israelite yan. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities, and from all your idols, I will give you a new heart, and put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone, and will give you a heart of flesh. And I will put my spirit, capital letter S, in you, to move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Tingnan nyo? So may tatrabahuhin ang banal na espiritu. Pastor, sa mga Hudyo yan. I want to tell you. Naalala niyo ba, sinabi ng Panginoon sa Joel chapter 2, verse 27 to 28, na later on ay binanggit ni Pedro doon sa Acts chapter 2, verse 17. Ano sinabi doon? I will pour out my spirit on all people. Sinasabi ko ito sapagkat kung sasabihin ng mga nag-i-interpret ng Biblia, sa Hudyo lang yan. Ibig sabihin, di tayo bibigyan ng banal na espiritu. In fact, yung sinabi sa Corinthians kanina ay sa mga Hentil yun. But, mas sigit na maunawaan natin kung yun ay para sa Kristiyano, nangangahulugan na para sa mga Hudyo at para sa mga Hentil. Now, pinuprove ko lang sa inyo na hindi lang ang pangakong ito ay para sa mga Hudyo, para rin sa mga Hentil. I will pour out my spirit on all people. Anong pinupunto natin dito ngayon? Na gusto mong malaman ninyo that you have the Spirit of God. Again, kahit nagtataglay kayo ng Espiritu ng Diyos, kung hindi nyo susundin ang conviction ng Espiritu, walang nangyayari sa inyo. At huwag tayong gano'n, maging masunurin tayo sa conviction natin kung ano ang ini-impress ng banal na Espiritu sa ating puso. Attentive ba tayo? Ganito ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed in my presence, but how much more in my absence? Bakit sinasabi ito ni Pablo? Alam niyo yung ibig sabihin? Oy, huwag kayong magpakitang gilas sa akin. Hindi ko kailangan yan. Ang sisipag nyo nung nandiyan ako. Yan ang sinasabi ni Pablo. Not only in my presence, but how much more in my absence.
Mas magandang marinig ko na lang na kayo ay masigasig, na masunurin kapag wala na ako. At totoo yan mga kapatid, siguro ikinasisiya ng kahit sinong pastor na kung wala na siya, ay saka narinig niya ang sigasig ng mga ito. Malala ko yung isang kapatid. Noong una, tinulungan ko siya na bumuo ng grupo. Nang kami pumunta sa Tugigaraw, kinausap ko yung mga kabataan doon. Sabi ko, eto, tuturuan niya kayo kung mag-e-enroll kayo doon sa grupo. Malala ko yung mga kinausap ko sa Gimba, Nueva Ecija, na nagulat pa sa akin na sabihin ko, okay kayo mag-enroll. Nagulat sila kasi MC sila eh. At yung approach ko sa kanila ay hindi smooth. Dahil gusto ko makita nila na hindi lang ganun-ganun ang Kristiyano na happy-go-lucky. Sabi ko, kung gusto niyo matuto sa Panginoon, sumama kayo, nagtuturo yan sa discipleship sa online. So nakabuo siya. In short, naka 2 weeks na yung grupo yun. Kayo yung mga kabataan dyan, kung gusto niyo sumali, pwede pa kayo. Kung gusto niyo. Eh, hindi naman ako pupunta pa sa bahay niyo para pilitin kayo. Kung gusto niyo, pwede kayo mag-aaral. May grupo, yung kapatid na bago para sa mga kabataan. At alam niyo, nung una, sabi ko sa kanya, isama mo ako para mabantayan ko kayo. Pero nung nakita ko yung first na picture nila, sabi ko, huwag mo na ako isama. But anyway, mga kapatid, I feel is that mas gusto ko na yung bang hands off na ako, kaysa nandoon pa ako, babantayan ko pa yung mga kabataan nito. Ganyan si Pablo rito. How he wished that the people na tinuruan niya ay gumagawa kahit wala na siya sa kanila. Yan ang sinasabi niya rito. Pero sabi niya, tingnan niyo ito. Continue to work out your salvation. At yan naman, work out your salvation with fear and trembling. Ganyan ba kayo, mga kapatid? Na yung tinanggap niyong kapatawaran ay talagang nanginginig kayo sa takot at respeto sa Diyos. Hindi kay pastor. Sa akin naman imposible naman papaluin ko kayo. Hindi mangyayari yun. Pagagalitan ko lang kayo. Hanggang bibig lang ako. Kahit siguro anong galit ko sa inyo, imposible. I will never touch you. But I can speak to you. Pwede ko kayo sabihin kung anong dapat niyong gawin. Can you say amen? Amen. Ngayon, kung pinalo ko na kayo, sobrang pag-ibig yun. Now, sabi niya, 13, for it is God who works in you to will and to act. Now, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa gagawin ng Banal na Espiritu sa atin. And the first thing, ang Banal na Espiritu, kino-convict ka. It is God, the Holy Spirit, who works in you because we have the Spirit of God to will and to act. So, i-convict ka niya, tutulungan ka niya, pero it's not without you acting in faith. It's not without you acting in faith. Hindi yung meron ka lang pananampalataya, katulad ng iba. Alam ko naman si Lord ang magdadala sa akin doon. Uy! Ginugulangan mo si Lord! Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magulang. Maraming ganun, ginugulangan si Lord. Gusto nila, si Lord lahat ang gagawa. Pagkatapos, dadalhin pa sila sa langit. Wala silang ginawa. Naku po. Where is the obedience? Na kanina nabasa natin doon sa aklat ng Ezekiel. I will give you the Spirit to move you to obey my laws. Where is the obedience? Kaya daming nakaakibat yan eh. Yung ginagawa lang natin sa ating mga discipleship, na kayo nag-aaral ng mga turo ni Kristo, mga batas ni Kristo, napakahalaga nun. Kasi, yun ang batas ng kaharian ng Diyos. Yun ang provision ng New Covenant. Kaya mga kapatid, dito lang tayo sa basic. Parang ayoko umalis dito. Dahil kung hindi na nagagawa itong mga basic na pamantayan na ito, anong silbi? Napalayo tayo ng palayo. Ang dami nating matututunan, ang dami nating marinig, ang dami nating sermon na nalalaman, pero wala yung talagang kailangan natin na isabuhay natin ang ating mga napapakinggan.
Siya ang nagko-convict. Meron ka bang conviction? Kung wala kang conviction, you are a false convert. Naku, kawawa ka naman. Tagal mo na sa church. Meron ka bang kaba? Meron ka bang kumakabog sa'yo? Uy, kumilos ka naman. Sana gano'n na lang ang lakas ng kabog ng dibdib, ano? Uy, meron akong conviction, no? Tingnan nyo. It is God who works in you to will and to act. Para meron kang puwersa na gawin at kumilos ka sana para sundin ang conviction ng banal na Espiritu sa buhay mo. Now, we are talking about how do I know that I am chosen by God? By having the conviction of the Holy Spirit to do His will and to act. God will help you, mga kapatid. Narinig niyo na sinabi ko, tinapos na ni Lord lahat. Ang kanyang obligasyon, nandiyan na. Gagawin, susundan na lang tayo. Malala ko yung humingi ng kagalingan sa Panginoon. Sabi niya, if you believe, kung sumasampalataya ka, automatic na yun eh. Malala niyo si Bartimaeus? Kilala niyo ba si Bartimaeus? Sa Marcos Kambulan? What do you want me to do for you? Sabi ni Lord. Lord, I want to see. Sabi niya, if you can believe, it shall be done according to your faith. Ano nangyari kay Bartimaeus? Nakakita kasi meron talaga siyang totoong pananampalataya. Kaya automatic na, susunod na lang sa atin. And this sign shall follow them that believe. Yung mga gagawin ni Lord, nakasunod yan sa atin because we have the grace of God. Kahit yung mga temptations sa harap natin, kahit yung mga anumang bagay sa harapan natin, as long as we walk in faith, that means as we walk in obedience, si Lord nakasubaybay sa atin. Sayang naman. Hindi natin mararanasan ang Diyos kapag hindi natin sinubukan. How can you walk on the water if you not try to step on the water? Can you say it? Amen. Mga kapatid, yung kinuwento ko sa inyo, na nung nangaral ako, I don't believe na talagang nanginginig ako noon. But God made His way. Siya yung nagbigay sa akin ng conviction. Siya yung nagpatayo sa dalawang babae sa likod na madilim at namigay ng tracts sa gabi. That is how God works. But you need to step or act in faith para maranasan mo siya. Now, pagka hindi kumikilos ang Diyos, anong gagawin mo? Maraming religiosity sa mundong ito. And babalik ka na naman doon sa did you have the foundation? Meron ka ba talagang tamang pundasyon dito sa ating ginagawa? Kasi pwedeng dayain ka ng diablo kapag hindi tama yung pundasyon mo. You did not obey the faith in Christ and to repent from your sins and then to genuine water baptism, the baptism of the apostles. Iba yun. Hindi lang yun yung bautismo sa pagsisisi, sapagkat kailangan ay bautismo na ikaw ay nakipagtipan sa Diyos. So marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa bagay na ito, pero ibinibigay ko sa inyo yung pinakapundasyon. Unless you receive the Holy Spirit of God, wala na, bagsak ka na kaagad. At huwag ka lang magpatuloy. Mga kapatid, you will spend your life sitting in the church, hearing. Ito, magiging sumpa ito pagka tayo nakikinig, pagkatapos hindi natin isinasabuhay. I tell you, galit si Lord sa mga ganon. Malala ko yung parable na mas matindi ang daranasin ng mga nakakaalam ng kalooban ng Diyos na hindi nila ginagawa kaysa sa mga hindi nakakaalam. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. One day we will all face the Judge, the Lord Jesus Christ, na gumawa ng lahat para sa atin. And if we will not act in faith, mananagot po tayo sa Kanya. We must have to be obedient of this truth na napapakinggan natin. Let's bow our heads and close our eyes. Minsan pa kami nagpapasalamat sa iyo, patuloy namin hinihingi ang iyong habag sa amin, sa aming mga pagkukulang at dalahin ko na pagkalooban niyo kami ng isang pagpapanibago sa aming mga buhay. Bigyan niyo kami ng tamang conviction at hakbang, Panginoon, kung ano ang aming dapat gawin. Tulungan niyo kami. Maraming salamat po sa iyong mensahe. Pinupuri ka namin.
Linuluwalhati ka namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless.